May isang lihim na napapansin sa mga taong tahimik, pero tuloy-tuloy ang pag-angat sa buhay kahit hindi nila ito ipinagmamalaki sa iba. Hindi sila maingay sa social media, pero unti-unting lumalaki ang kita at mga oportunidad na dumarating sa kanilang harapan sa tamang panahon. Maraming tao ang hindi agad nakakapansin na nagsisimula na pala silang umasenso dahil abala sila sa araw-araw na laban para mabuhay. Akala nila pareho pa rin ang sitwasyon kahit may maliliit ng pagbabago sa paraan ng kanilang pag-iisip at paghawak ng pera. Dito nagsisimula ang kwento ng mga taong nagiging financially stable nang hindi nila agad namamalayan habang patuloy silang nagsisikap. Sa araw-araw na pagod at sakripisyo, may mga sinyales na dahan-dahang nabubuo sa likod ng bawat diskarte at matiyagang pagtatrabaho. Hindi lang ito tungkol sa laki ng sweldo, kundi sa kung paano mo hinahandle ang pera at mga oportunidad na dumarating sa iyong buhay. Unti-unting nagbabago ang mindset mula sa simpleng survival papunta sa mas malalim na pagnanais na palaguin ang yaman at seguridad. Nagiging mas maingat sa gastos at mas matalino sa pagdedesisyon, lalo na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kinabukasan. Kapag naramdaman mo ang mga pagbabagong ito, may nangyayaring kakaiba at mas malalim sa iyong financial journey na hindi basta nakikita ng iba. Maraming Pilipino ang nagsisimula sa simpleng pangarap na makaahon sa hirap at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Dahan-dahan nagiging malinaw ang direksyon habang natututo sa bawat pagkakamali at bawat leksyon na dulot ng karanasan. Hindi agad napapansin ang progreso dahil sanay ang isip sa dati mong estado at sa mga nakasanayang paraan ng pamumuhay. Habang tumatagal, mas nagiging disiplinado at mas nagiging strategic sa paghawak ng pera at sa pagpili ng mga oportunidad. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago na hindi kayang sukatin ng isang araw lang, kundi ng tuloy-tuloy na pagsisikap at tamang mindset. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Habang pinapanood mo ang mga susunod na bahagi, mapapansin mo na hindi pala swerte lang ang pag-asenso kundi bunga ito ng tamang gawain at diskarte. May mga palatandaan na nagsasabing, nasa tamang landas ka na kahit hindi pa perpekto ang sitwasyon at marami pang kailangang ayusin. Ang mahalaga ay patuloy ang galaw at may direksyon ang bawat hakbang kahit gaano pa kaliit ang progreso sa bawat araw. Sa bawat maliit na panalo, nabubuo ang mas malaking resulta sa hinaharap na magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon. Handa ka nang tuklasin ang mga sinyales na magpapatunay na umangat ka na sa buhay at papalapit ka na sa financial freedom na matagal mo nang inaasam. Unang sinyales, mas kontrolado mo na ang iyong pera at desisyon sa buhay. Dati, parang dumadaan lang ang pera sa iyong kamay nang hindi mo namamalayan kung saan napupunta bawat piso na pinaghirapan mo sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Ngayon mas nagiging aware ka na sa bawat gastos at mas iniisip mo kung kailangan ba talaga ang isang bagay bago mo ilabas ang iyong pera. Mas pinipili mo na ang value kaysa sa panandali ang saya na dulot ng impulsive na pagbili na madalas mong pinagsisisihan. Nagkakaroon ka na ng malinaw na plano kung paano hahatiin ang iyong kita para sa pangangailangan, ipon, at para sa mas magandang kinabukasan. Unti-unti mong nararamdaman na may kontrol ka na sa direksyon ng iyong pera at hindi ka na basta nadadala ng emosyon o pressure ng paligid. Mas nagiging disiplinado ka na sa pag-budget kahit may mga tukso na gumastos para sa luho at pansamantalang kasiyahan na madaling mawala. Naglalaan ka na ng bahagi ng iyong kita para sa ipon at investments bago pa man gumastos sa ibang bagay na hindi naman ganun kaimportante. Mas nagiging conscious ka sa mga unnecessary expenses na dati ay hindi mo pinapansin o basta na lang pinapalampas. Unti-unti mong nababago ang iyong mindset mula sa paggastos agad papunta sa pag-prioritize ng financial security at stability. Sa bawat tamang desisyon, mas lumalakas ang iyong kumpiyansa sa paghawak ng pera at sa pag-manage ng iyong finances. Napapansin mo na mas nagiging maingat ka sa pagpasok sa mga financial commitments tulad ng utang o malalaking gastusin na may pangmatagalang epekto. Hindi ka na basta pumapasok sa isang bagay
kung hindi mo pa ito pinag-iisipan ng mabuti at sinusuri ang mga posibleng resulta. Mas pinapahalagahan mo na ang long-term na benepisyo kaysa sa mabilisang saya na agad ding nawawala sa paglipas ng panahon. Nagkakaroon ka na ng kakayahan na tumanggi sa mga bagay na hindi makakatulong sa iyong pag-asenso kahit pa ito ay tempting. Dahan-dahan mong nakikita ang resulta ng pagiging maingat at responsable sa iyong mga desisyon sa buhay. Mas nagiging organized ka na sa pag-track ng iyong kita at gastos kahit sa simpleng paraan lamang na kayang mong panindigan araw-araw. Nagkakaroon ka na ng habit na mag-record o mag-monitor ng iyong financial activity para mas maintindihan mo ang galaw ng iyong pera. Unti-unti mong nakikita kung saan ka pwedeng mag-adjust at kung paano mo mapapabuti ang iyong sistema sa paghawak ng pera. Mas nagiging malinaw ang iyong financial goals dahil alam mo na ang iyong kasalukuyang sitwasyon at ang direksyon na gusto mong puntahan. Ang simpleng habit na ito ay nagiging pundasyon ng mas malaking financial growth at stability sa hinaharap. Habang tumatagal, mas nagiging kalmado ka na pagdating sa pera kahit may mga hindi inaasahang gastusin na biglang dumarating. Hindi ka na agad nagpapanik dahil may plano ka kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon nang hindi naaapektuhan ang iyong kabuuang budget. Ikalawang senyales, mas pinipili mo na ang pangmatagalang kita kaysa sa panandaliang saya. Napapansin mong mas nagiging mapili ka na sa kung saan mo inilalagay ang oras at pera mo dahil mas iniisip mo na ang magiging epekto nito sa iyong kinabukasan. Mas binibigyan mo ng halaga ang mga bagay na kayang mag-generate ng income kaysa sa mga bagay na mabilis lang magbigay ng aliw ngunit walang balik na benepisyo. Unti-unti mong nararamdaman na hindi sapat ang kumita lang kundi mas mahalaga kung paano mo ito mapapalago sa paglipas ng panahon. Mas nagiging malinaw sa iyo na ang bawat desisyon sa pera ay may katumbas na resulta na maaaring makaapekto sa iyong long-term na kalagayan. Sa ganitong paraan, mas nagiging intentional ka sa bawat galaw na may kinalaman sa iyong financial life. Mas lumalalim ang interes mo sa pag-aaral ng mga paraan kung paano palaguin ang pera tulad ng pagnenegosyo, pag-i-invest o pag-develop ng mga bagong pagkakakitaan. Nagiging mas bukas ang isip mo sa pag-explore ng iba pang oportunidad kahit hindi ito agad nagbibigay ng instant na resulta. Mas handa kang maglaan ng effort at panahon sa mga bagay na may potensyal na magbigay ng mas malaking balik sa hinaharap. Unti-unti mong nauunawaan na ang pag-asenso ay hindi lamang nakabase sa sipag, kundi pati sa tamang diskarte at kaalaman. Dito nagsisimula ang mas seryosong pagtingin mo sa pagbuo ng yaman. Mas nagiging maingat ka na sa paggastos, lalo na kung hindi ito aligned sa iyong mga layunin sa buhay at sa iyong financial goals. Hindi ka na basta naakit sa mga uso o trend kung alam mong wala itong maidudulot na pangmatagalang benepisyo sa iyo. Mas pinipili mong maghintay at magplano kaysa gumawa ng biglaang desisyon na maaaring pagsisihan sa bandang huli. Unti-unti mong natututunan ang halaga ng pagpipigil sa sarili, lalo na pagdating sa pera. Sa bawat pagkakataon na pinipili mo ang tama kaysa madali, mas tumitibay ang iyong disiplina. Mas nagiging satisfying para sa iyo ang makitang lumalaki ang iyong ipon o kita kaysa sa pansamantalang saya na dulot ng paggastos. Nagkakaroon ka ng ibang klaseng fulfillment na nagmumula sa pag-build ng iyong financial stability. Mas naiengganyo kang magpatuloy kapag nakikita mong may progreso ang iyong pinaghihirapan kahit pa maliit lang sa simula. Unti-unti mong pinapalitan ang dating habits ng mga gawain na mas makakatulong sa iyong pag-unlad. Sa ganitong mindset, mas nagiging tuloy-tuloy ang iyong pag-asenso. Habang tumatagal, nagiging natural na sa iyo ang pagpili ng mga bagay na may pangmatagalang epekto sa iyong buhay at sa iyong kinabukasan. Mas nagiging consistent ka sa paggawa ng mga desisyon na naka-align sa iyong mga pangarap at plano. Hindi ka na madaling matinag ng mga tukso dahil malinaw na sa iyo ang iyong direksyon. Unti-unti mong nararamdaman ang pagbabago sa iyong sarili na dati ay mahirap mong gawin. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay malinaw na patunay na papalapit ka na sa mas mataas na antas ng tagumpay at stability sa buhay. Ikatlong senyales, mas nagiging mahalaga sa iyo ang seguridad kaysa sa pagpapakitang may kaya ka. Habang unti-unti kang umaangat sa buhay,
Mas nawawala ang pagnanais na ipakita sa ibang tao ang anumang meron ka dahil mas mahalaga na sa iyo ang tunay na katatagan. Mas pinipili mong ilaan ang pera sa mga bagay na may silbi sa pangmatagalan kaysa sa mga bagay na panlabas lamang ang halaga. Nagiging malinaw sa isip mo na hindi nasusukat ang tagumpay sa mamahaling gamit kundi sa kakayahang maging handa sa anumang pagsubok. Mas nababawasan ang pangangailangang sumabay sa uso dahil alam mong hindi naman iyon ang magbibigay ng tunay na seguridad sa buhay. Dito unti-unting nabubuo ang mas matibay na pundasyon ng iyong pag-asenso. Mas nagiging prioridad mo ang pagkakaroon ng ipon, emergency fund, at mga planong magbibigay ng proteksyon sa iyong kinabukasan. Bawat halagang naitatabi mo ay nagiging simbolo ng iyong paghahanda sa mga bagay na maaaring mangyari sa mga darating na panahon. Mas kampante ka kapag alam mong may nakalaan kang pondo para sa pangangailangan kaysa sa paghangang nakukuha mula sa ibang tao. Unti-unti mong nakikita na ang tunay na yaman ay nasa kakayahang manatiling matatag kahit may hindi inaasahang problema. Sa ganitong pananaw, nagiging mas responsable ang bawat hakbang mo sa pera. Mas pinipili mong mamuhay ng simple kahit may kakayahan ka ng bumili ng mas mahal dahil mas iniisip mo ang mas malaking layunin. Hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita lamang sa panlabas. Mas mahalaga na sa iyo ang kapayapaan ng isip na dulot ng financial stability kaysa sa pansamantalang papuri ng ibang tao. Nagiging mas tahimik ang iyong galaw, ngunit mas matibay ang pundasyon ng iyong kinabukasan. Sa bawat simpleng desisyon, mas lalo mong pinapalakas ang iyong seguridad sa buhay. Habang tumatagal, mas naiintindihan mo na ang pagpapakitang may kaya ay walang saysay kung wala namang matibay na pinansyal na pundasyon. Mas pinipili mong mag-invest sa mga bagay na magbibigay ng proteksyon at paglago kaysa sa mga bagay na para lamang sa imahe. Nagiging mas malinaw sa iyo na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang mamuhay ng hindi laging nangangamba sa pera. Unti-unti mong pinapalitan ang dating pagtingin sa kayamanan ng mas mature at mas praktikal na pananaw. Dahil dito, mas nagiging matatag ang direksyon mo patungo sa mas maayos na buhay. Kapag mas inuuna mo na ang seguridad kaysa sa pagpapakitang may kaya, malinaw na nagbabago na ang antas ng iyong pag-iisip. Mas nagiging disiplinado ka sa paghawak ng pera dahil alam mong bawat desisyon ngayon ay may epekto sa iyong bukas. Hindi na pansamantalang saya ang hinahabol mo, kundi pangmatagalang kapanatagan para sa sarili at sa pamilya. Unti-unti mong nararamdaman ang mas malalim na kahulugan ng tunay na pag-asenso. Ang ganitong pagbabago sa pananaw ay isang matibay na sinyales na papunta ka na sa mas secure at mas matagumpay na buhay. Ika-4 na sinyales, mas pinapahalagahan mo na ang oras at enerhiya mo. Habang mas nagiging seryoso ang iyong pag-asenso, napapansin mong hindi na basta nasasayang ang oras mo sa mga bagay na walang direksyon o malinaw na pakinabang. Mas nagiging mapili ka na sa mga ginagawa mo araw-araw dahil naiintindihan mo na ang bawat oras ay may katumbas na oportunidad na pwedeng mawala. Unti-unti mong nararamdaman na ang oras ay mas mahalaga pa kaysa sa pera dahil hindi na ito kayang ibalik kapag lumipas na. Mas nagiging intentional ang bawat galaw mo mula sa simpleng gawain hanggang sa malalaking desisyon sa buhay. Sa ganitong paraan, mas nagiging makabuluhan ang bawat araw na lumilipas. Mas pinipili mong ilaan ang oras sa mga bagay na may ambag sa iyong growth tulad ng pag-aaral ng bagong skills o pag-develop ng iyong sarili. Hindi ka nagaanong naakit sa mga gawain na puro aliw lang ngunit walang naidudulot na progreso sa iyong buhay. Mas nagiging conscious ka kung saan napupunta ang iyong energy at kung sino ang mga taong kasama mo sa iyong journey. Unti-unti mong iniiwasan ang mga sitwasyon na nakakapagpabagal ng iyong pag-unlad. Sa bawat tamang pagpili, mas napapalapit ka sa iyong mga layunin. Mas nagiging maingat ka na rin sa pakikisalamuha dahil alam mong ang oras at atensyon mo ay mahalagang resources. Pinipili mo ang mga taong may positibong impluensya at may parehong hangarin na umasenso sa buhay. Hindi ka na basta sumasama sa mga bagay na hindi naka-align sa iyong goals kahit pa ito ay nakasanayan mo na dati. Mas nagiging malinaw sa iyo kung sino ang tunay na nakakatulong at kung sino ang humihila pababa. Dito mo nakikita ang malaking pagbabago sa iyong priorities. Mas nagiging structured ang iyong araw dahil mas pinaplano mo na ang mga gawain
na may kinalaman sa iyong pag-unlad. Nagkakaroon ka na ng sense of direction sa bawat araw kaysa sa basta na lang sumabay sa agos ng buhay. Mas nagiging productive ka dahil alam mo kung ano ang dapat unahin at kung ano ang pwedeng ipagpaliban. Unti-unti mong nabubuo ang habit ng pagiging consistent sa mga bagay na mahalaga. Ang simpleng disiplina na ito ay nagdudulot ng malaking epekto sa iyong future. Habang tumatagal, mas nararamdaman mo ang halaga ng bawat oras at lakas na inilalagay mo sa iyong ginagawa. Hindi ka na basta nag-aaksaya ng panahon dahil malinaw na sa iyo ang direksyon na gusto mong puntahan. Mas nagiging balanse ang iyong buhay dahil natututo kang mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Unti-unti mong nakikita ang bunga ng pagrespeta mo sa iyong oras at energy. Ang ganitong klaseng pag-iisip ay isang malinaw na senyales na umaangat ka na at papunta ka sa mas maayos at mas matagumpay na buhay. Ikalimang senyales, mas marunong ka nang maghintay at magtiis para sa mas malaking resulta. Habang tumatagal ang iyong paglalakbay, napapansin mong mas humahaba na ang pasensya mo pagdating sa pera at sa mga oportunidad na dumarating sa iyong buhay. Mas nagiging handa kang maghintay kaysa pumasok agad sa isang desisyon na hindi mo pa lubusang nauunawaan o napag-aaralan. Unti-unti mong tinatanggap na ang magagandang resulta ay hindi agad dumarating, kundi pinaghihirapan at pinaglalaanan ng tamang panahon. Mas nagiging kalmado ang iyong pag-iisip kahit mabagal ang progreso dahil alam mong may direksyon ang iyong ginagawa. Sa ganitong mindset, mas nagiging matatag ka sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Mas kaya mo nang kontrolin ang sarili mo lalo na sa mga sitwasyon na may tukso na gumastos o sumuko agad. Hindi ka na basta nagpapadala sa emosyon. Kapag may pagkakataon na gusto mong makuha agad ang isang bagay, mas pinipili mong pag-isipan muna ang bawat galaw kaysa gumawa ng desisyon na maaring pagsisihan sa bandang huli. Unti-unti mong natututunan ang halaga ng self-control na mahalaga sa pagbuo ng financial stability. Sa bawat pagkakataon na napipigilan mo ang sarili mo, mas lalo kang tumitibay. Mas nagiging handa ka ring magsakripisyo sa kasalukuyan para sa mas maayos na kinabukasan na matagal mo nang pinapangarap. Mas tinatanggap mo ang hirap ngayon dahil alam mong may mas magandang kapalit ito sa hinaharap. Hindi ka na agad nadidiscourage kapag may delay sa resulta dahil naiintindihan mo na bahagi ito ng proseso. Mas nagiging resilient ka sa harap ng mga pagsubok na may kinalaman sa pera at sa buhay. Dito mo nakikita ang tunay na pagbabago sa iyong karakter. Mas nagiging consistent ka sa paggawa ng mga bagay kahit hindi agad nakikita ang resulta ng iyong effort. Nagpapatuloy ka kahit walang instant na reward dahil malinaw na sa iyo ang iyong layunin. Unti-unti mong nararamdaman na ang proseso mismo ang humuhubog sa iyong disiplina at mindset. Mas nagiging committed ka sa iyong mga plano kahit pa mahirap ang daan na tinatahak mo. Sa ganitong paraan, mas nagiging matatag ang iyong pundasyon sa pag-asenso. Habang mas nasasanay ka sa paghihintay at pagtitiis, mas nagiging natural na ito sa iyong araw-araw na buhay. Hindi ka na naiinggit sa mabilis na tagumpay ng iba dahil alam mong may sarili kang timeline. Mas nagiging panatag ang loob mo dahil may tiwala ka sa iyong ginagawa at sa proseso na iyong dinadaanan. Unti-unti mong nakikita ang bunga ng iyong pasensya at pagsisikap sa tamang panahon. Ang ganitong kakayahan ay isang malinaw na sinyalis na umaangat ka na at papunta ka sa mas mataas na antas ng tagumpay. Ika-6 na senyales, mas nagiging maingat ka sa pagpili ng mga tao sa iyong buhay. Habang lumalalim ang iyong paglalakbay sa pag-asenso, napapansin mong hindi na basta-basta ang pagtitiwala mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Mas nagiging mapanuri ka sa mga impluwensya na pumapasok sa iyong buhay dahil alam mong may epekto ang mga ito sa iyong direksyon. Unti-unti mong naiintindihan na hindi lahat ng kasama ay makakatulong sa iyong paglago at may ilan na maaaring makapagpabagal sa iyong progreso. Mas nagiging conscious ka sa mga usapan, gawain at ugali ng mga taong madalas mong makasama. Sa ganitong paraan, mas napoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa mga negatibong impluensya. Mas pinipili mong makasama ang mga taong may malinaw na pangarap at may disiplina sa buhay na katulad ng pinupuntahan mong direksyon. Hindi ka na gaanong naakit sa mga barkadahan na puro saya lamang ngunit walang naidudulot na growth o development. Mas nagiging mahalaga sa iyo ang kalidad ng samahan kaysa sa dami ng kakilala o kaibigan.
Unti-unti mong nararamdaman na mas nagiging magaan ang iyong paglalakbay kapag ang mga kasama mo ay supportive at may positibong mindset. Dito nagsisimula ang mas maayos at mas makabuluhang koneksyon sa ibang tao. Mas nagiging matapang ka na rin sa pagdistansya sa mga taong hindi nakakatulong sa iyong pag-unlad kahit pa matagal mo na silang kilala. Hindi ito madaling gawin, ngunit naiintindihan mo na mahalaga ito para sa iyong sariling kapakanan at kinabukasan. Mas pinipili mong pangalagaan ang iyong peace of mind kaysa manatili sa mga sitwasyon na puno ng negativity. Unti-unti mong tinatanggap na hindi lahat ng tao ay dapat manatili sa iyong buhay habang ikaw ay nagbabago. Sa bawat desisyon na ganito, mas tumitibay ang iyong paninindigan. Mas nagiging bukas ka rin sa pakikipagkilala sa mga taong may mas malawak na kaalaman at karanasan na makakatulong sa iyong pag-angat. Nagiging interesado ka sa pakikipag-usap sa mga taong may ibang perspektibo at may matututunan ka. Mas nagiging intentional ang iyong pakikipag-network dahil alam mong may halaga ang tamang koneksyon. Unti-unti mong napapalawak ang iyong mundo dahil sa mga bagong taong nakikilala mo. Sa ganitong paraan, mas lumalaki ang iyong oportunidad sa pag-asenso. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa iyo kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan at kung sino ang dapat mong limitahan. Hindi ka na basta nadadala sa emosyon o pressure ng ibang tao sa paggawa ng desisyon. Mas nagiging matatag ka sa pagpili ng mga taong papayagan mong makaapekto sa iyong buhay. Unti-unti mong nararamdaman ang kapayapaan dahil nasa tamang paligid ka na. Ang ganitong klaseng pagbabago ay isang malinaw na senyales na umaangat ka na at papunta ka sa mas maayos at mas matagumpay na kinabukasan. Ikapitong senyales, mas lumalakas ang paniniwala mo sa sarili at sa iyong kakayahang umasenso. Habang mas dumadami ang iyong karanasan, napapansin mong mas nagiging matibay ang tiwala mo sa sarili mong kakayahan na lampasan ang anumang hamon. Mas hindi ka na agad naaapektuhan ng pagdududa ng ibang tao dahil mas kilala mo na ang sarili mong lakas at kahinaan. Unti-unti mong nararamdaman na kaya mong gumawa ng desisyon nang hindi laging umaasa sa opinyon ng iba. Mas nagiging malinaw sa iyo na ang iyong pag-asenso ay nakasalalay sa iyong sariling aksyon at diskarte. Sa ganitong pananaw, mas nagiging matatag ang iyong loob sa pagharap sa bawat oportunidad. Mas nagiging handa kang sumubok ng mga bagong bagay kahit may kasamang risk dahil naniniwala ka na matututo ka sa proseso. Hindi ka na agad umatras sa mga pagkakataon na may posibilidad ng pagkakamali dahil naiintindihan mo na bahagi ito ng paglago. Mas pinapahalagahan mo ang mga leksyon na nakukuha mo kaysa sa takot na magkamali. Unti-unti mong nabubuo ang lakas ng loob na harapin ang mga bagay na dati ay kinatatakutan mo. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, mas tumitibay ang iyong kumpiyansa. Mas nagiging positibo ang iyong pananaw kahit may mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay at sa iyong financial journey. Hindi ka na agad nawawalan ng pag-asa kapag may mga hindi inaasahang pangyayari na nakakaapekto sa iyong plano. Mas nagiging focused ka sa solusyon kaysa sa problema na kinakaharap mo sa kasalukuyan. Unti-unti mong natututunan kung paano kontrolin ang iyong emosyon sa gitna ng pressure. Sa ganitong paraan, mas nagiging resilient ang iyong pagkatao. Mas nagiging consistent ka sa paggawa ng mga hakbang na alam mong makakatulong sa iyong pag-unlad kahit walang kasiguraduhan ang resulta. Nagpapatuloy ka kahit walang agarang papuri o recognition mula sa ibang tao dahil alam mong ginagawa mo ito para sa sarili mo. Mas nagiging committed ka sa iyong mga layunin dahil malinaw na sa iyo kung bakit mo ito ginagawa. Unti-unti mong nararamdaman ang pagbabago sa iyong sarili na hindi na madaling mabuwag ng kahit anong pagsubok. Dito mo mas lalong nakikita ang tunay na progreso sa iyong buhay. Habang tumatagal, mas nagiging natural na sa iyo ang paniniwala sa sarili mong kakayahan at sa direksyon na tinatahak mo. Hindi ka na basta natitinag ng mga opinyon o kritisismo dahil alam mo na kung sino ka at kung ano ang gusto mong marating. Mas nagiging buo ang iyong loob sa paggawa ng mga desisyon na may kinalaman sa iyong kinabukasan. Unti-unti mong nararamdaman ang kakaibang lakas na nagmumula sa loob mo na hindi mo dati nararanasan. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay isang malinaw na senyales na umaangat ka na at papalapit ka na sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Huminto ka sandali
at pagmasdan mo ang sarili mong tinatahak na landas ngayon dahil may mga bagay na nangyayari na maaring hindi mo agad napapansin. May mga pagbabago sa iyong pag-iisip, sa iyong diskarte, at sa paraan ng paghawak mo ng pera na unti-unti kang inilalayo sa dating sitwasyon. Hindi man agad ramdam ang malaking resulta, bawat maliit na hakbang ay may ambag sa mas malaking tagumpay na paparating sa iyong buhay. Mas malinaw na ngayon na ang pag-asenso ay hindi biglaan kundi bunga ng tuloy-tuloy na tamang desisyon at matibay na disiplina. Sa puntong ito, nararapat mong kilalanin ang sarili mong progreso kahit gaano pa ito kaliit sa paningin ng iba. Habang pinagninilayan mo ang mga senyalis na iyong narinig, mas makikita mo kung gaano kalayo na ang iyong narating kumpara sa nakaraan. Mas nagiging buo ang iyong kumpiyansa dahil alam mong hindi ka nakatulad ng dati na basta na lang sumusunod sa agos. May direksyon na ang iyong bawat galaw at mas may lalim na ang iyong mga desisyon pagdating sa pera at sa buhay. Unti-unti mong nararamdaman na ang dating pangarap ay nagiging mas malapit na sa realidad na iyong hinahangad. Sa ganitong estado, mas nagiging mahalaga ang pagpapatuloy kaysa sa paghinto. Patuloy mong dalhin ang mga natutunan mo at gawing gabay ang bawat karanasan na humubog sa iyong pagkatao. Mas lalo pang palalimin ang disiplina at palawakin ang kaalaman upang mas mapabilis ang iyong pag-angat. Hindi hadlang ang mabagal na progreso kung tuloy-tuloy naman ang iyong galaw patungo sa tamang direksyon. Mas magiging makabuluhan ang bawat araw kapag alam mong may ginagawa kang hakbang para sa mas magandang bukas. Sa bawat desisyon na ginagawa mo, mas inilalapit mo ang sarili mo sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Hanggang sa muli mong panonood, dalhin mo ang inspirasyon at gawing aksyon ang bawat ideya na iyong natutunan. Mas magiging makapangyarihan ang iyong journey kapag sinamahan mo ito ng tuloy-tuloy na pagsisikap at tamang mindset. May mas malaki pang oportunidad na naghihintay habang patuloy kang gumagalaw at hindi sumusuko sa gitna ng hamon. Mas magiging makabuluhan ang tagumpay kapag alam mong pinaghirapan mo ang bawat hakbang na nagdala sa iyo roon. Ang susunod na kabanata ng iyong buhay ay unti-unti mo nang binubuo simula sa mga desisyon na ginagawa mo ngayon.